Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pansamantalang nakalaya si dating Senador Bong Revilla matapos siyang payagan ng Sandigan Bayan 3rd Division na makapagpiyansa para sa kasong malversation of public funds. ₱1,000,000 ang bail na iniutos ng korte, bagay na agad inasikasong mabayaran ng kanyang staff. Ayon sa Sandigan Bayan, pinayagang magpiyansa si Revilla dahil bigo pa sa ngayong maipakitang malakas ang ebidensya para patunayang guilty siya. At nakatutok live si Mark Salazar. Mark. Mel, Vicky at Emil, bandang 4:30 ng hapon, dumating dito ang convoy ni former Senator Bong Revilla dito sa Sandigan Bayan mula sa Quezon City Jail sa Payatas. Kasama niya ang kanyang may bahay na si Representative Lani Mercado. Diretso sila agad sa korte. Late in the afternoon kasi, lumabas ang desisyon ng 3rd Division ng Sandigan Bayan sa pagpayag nito sa petisyon ni Revilla na makapagpiyansa para sa kasong malversation of public funds through falsification of public documents. Kaugnay ito ng umano'y ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. ₱1,000,000 ang bail na inutos ng korte, bagay na agad inasikasong bayaran ng kanyang staff. Non-bailable dapat ang kasong malversation of public funds. Pero humiling si Revilla sa Sandigan Bayan na payagan siya magpiyansa. Ayon sa Sandigan Bayan 3rd Division, pinayagan si Revilla na makapagpiyansa dahil bigo umano ang prosekusyon na maipakitang malakas ang ebidensya para patunayang guilty si Revilla sa kaso. Matatandaan ang kasong inihain ng Ombudsman noong Enero. Sinabi nitong nagsabuatan si Revilla at 6 na kapwa akusado para ilabas ang ₱76 million para sa flood control project sa barangay Bunsuran, Pandi, Bulacan, na non-existent pala ng inspeksyonin ang proyekto. Ang ibinibintang na ₱76 million kay Revilla at iba pa ay malaking bahagi ng sinasabing ₱92.8 million na ghost project sa Pandi, Bulacan pa lang. Humiling din makapagpiyansa ang kanyang mga kapwa akusado, kabilang ang mga dating DPWH Bulacan 1st District Engineers na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza, pero hindi ito pinagbigyan ng korte. Nauna nang pinayagang magpiyansa si Revilla sa kasong graft, kaya wala nang hadlang para siya ipalayain ng korte matapos makapagpiyansa. Matapos pirmahan ng Justice ng Sandigan Bayan 3rd Division ang kanyang release order, agad rin siyang isinakay ng BJMP service para naman sa kanyang medical clearance pabalik sa City Jail. Sinubukan ng media na makuhanan ng pahayag si Revilla pero kumaway lamang ito. Narito ang ilan sa ating playback. Hi, Senator. How are you po? Senator. And statement po, sir. After your bail. Oh, tabi, baka tamaan kayo. Senator, saan po kayo didiretso? Senator. Oh, tabi na. Oh, tabi, baka tamaan. Okay. Senator. Senator po. Vicky, balik sa inyo. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar. Bago payagang makapagpiyansa para sa kasong malversation, nauna nang nagpiyansa si dating Senador Bong Revilla para sa kasong graft kaugnay sa umano'y flood control project sa Bulacan. Ang proyektong sentro ng mga isinampang kaso kay Revilla, binisita pa ng mga maestrado nitong Abril. Balikan natin yan sa pagtutok ni JP Soriano. Alam kong hindi ako papabayaan ng Diyos dahil wala po akong kasalanan dito. January 19 nang sumuko si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa PNP-CIDG dahil sa mga kasong graft at malversation of public funds na isinampa ng Ombudsman sa Sandigan Bayan. Nag-ugat ang kaso sa umano'y ₱92.8 million ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Bukod kay Revilla, 6 na mga dating opisyal din ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang kinasuhan, kabilang sina dating DPWH Bulacan 1st District Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza. Idinetene si Revilla sa Quezon City Jail, male dormitory sa Payatas. Nauna na siyang pinayagang makapagpiyansa ng ₱90,000 para sa kasong graft sa Sandigan Bayan 4th Division. Pero sa non-bailable dapat na kasong malversation of public funds, humiling si Revilla sa Sandigan Bayan na payagan siyang magpiyansa. Para diyan, binisita pa ng mga mahistrado ng Sandigan Bayan 3rd Division nitong Abril ang proyekto sa Pandi na sentro ng kaso laban kay Revilla. Dapat may haba itong 128.4 meters,
Pero nang lakarin ng mga maestrado ay masukal, baku-bako at walang semento ang lugar. Habang hindi naresolba ang kaso, patuloy naman ang pagbaha sa lugar na kung minsan ay abot bubong ayon sa mga residente. Pangalawang pagkakataon na ito na makulong ni Revilla matapos isangkot sa katiwalian. Una noong 2014 nang kasuhan siya ng plunder at graft matapos madawit sa pork barrel scam. Pero na-acquit siya sa plunder noong 2018 at graft noong 2021. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras. At kaugnay pa rin ng pansamantalang paglaya ni dating Senador Bong Revilla, makibalita po tayo mula sa New Quezon City Jail Male Dormitory at naroon po ang kasamahan nating si Ivan Mayrina. Ivan. Vicky, ang official time 6:14 ngayong Biyernes ng gabi. Nakalabas na nga mula dito sa male dormitory ng Quezon City Jail si dating Senador Bong Revilla. Kinumpirma yan ng BJMP sa isang pahayag at kanilang sinabi na nirelease nila itong si Revilla mula sa male dormitory ng 6:40 ng gabi sa bisa ng release order na inilabas ng Sandigan Bayan 3rd Division. May 6 na buwan ding na malagi dito si Revilla dahil ikinulong nga siya kaugnay ng malversation case sa kanyang kinasangkutan sa flood control scandal mula noong Enero. Sa ngayon, Vicky, ay tahimik na dito at kani-kanina nga lamang ay sinubukan nating kunan ng pahayag ang kanyang misis na si Congresswoman Lani Mercado. At tinawagan natin siya at tinext, hindi siya sumagot. Natsyempohan natin kanina dito sa labas ng City Jail ang kapatid ni Revilla na si dating Mayor Strike Revilla at ng ating kumusahin kung ano ang masasabi ni Senador Bong sa kanyang pansamantalang paglaya. Ang tanging isinagot niya ay thumbs up at nanghingan natin siya ng mensahe sa kanilang mga taga-suporta o sa sambayan ng Pilipino. Ang sabi lamang niya ay antayin na lamang natin magsalita mismo itong si Senator Bong Revilla. Pilit nating tinanong ang ilan sa mga kasama sa kanilang convoy kung saan sila didiretso mula dito sa City Jail, wala din naman silang sinabi. Kaninang alas 4:23, Vicky, nang unang lumabas itong convoy na sakay si Revilla. Akala natin didiretso na siya sa kanyang paglaya pero pumunta lamang sa Sandigan Bayan para formal na maglagak ng piyansa. Bumalik dito pasado alas 5 at ayun nga, 6:14 ngayong gabi ay umalis siya dito mula sa Quezon City Jail. At yan ang latest mula dito sa City Jail. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina. Nirerespeto raw ng Malacanang ang pagpayag ng Sandigan Bayan 3rd Division na makapagpiyansa si dating Senador Bong Revilla para sa kinakarap nitong kasong malversation of public funds. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nasa kamay ng korte ang pagpapasya sa mga ganitong usapin. Nasa mga prosecutor naman daw kung ano ang nararapat na gawing hakbang sa nasabing desisyon. Ang dapat lang anya ay laging manaig ang batas at ang proseso. Nirerespeto rin daw ng Office of the Ombudsman ang desisyon ng Sandigan Bayan pero nanindigan ito sa kanilang investigasyon at trabaho. Gagawin daw nila ang lahat ng paraan para maipakitang matibay nila'y evidence of guilt laban sa dating senador. Samantala sa Quezon City, pinagtulungang gulpihin ng 2 lalaki ang isang may problema sa pag-iisip dahil sa pambabastos umano nito sa isang bata. Sa huli, arestado silang 3 pati po ang lola ng mentally challenged na gumanti sa mga kumuyog. Nakatutok si Gabriel Gonzalez. Pinagpapalo ng lalaking naka-long sleeves na puti ang lalaki na kanilang na-corner sa Barangay Immaculate Conception, Quezon City kahapon. Maya-maya pa, bato naman ang ipinukpok ng lalaking nakasando sa ulo ng biktima. Ayon sa pulisya, inaakusa ng sexual harassment ang lalaking binugbog. Ang biniktima umano, menor de edad na anak ng isa sa mga nanggulpi. Pero ang ginulping lalaki pala, Meron siya pong undifferentiated schizophrenia, parang isang mental illness. In-invite namin sila for interview. And yun nga, dumating yung family, yung tatay, saka yung kapatid ng biktima natin. And willing naman sila na to file a complaint. Kaya doon namin in-arrest yung dalawa. dumulog sa pulisya ang 2 lalaki na nakitang nambugbog. Binastos umano ng biktima ang 9 anyos na anak
habang nag-aabang sa mga kaklase papasok sa eskwela. Umakyat po yung anak ko, nagsumbong sa akin. Siyempre po, bilang magulang, masakit po sa akin yun. Kaya nagawa ko man po yung pananakit dahil po, bugso na lang po ng damdamin ko yun. Depensa naman ng isa, tinulungan lang niya ang kumpare na habuli ng sinasabing ng bastos. Bilang isang godfather, ninong ng bata, siyempre, kaya nga pangalawang ama, para gabayan at tulungan din kung ano yung nangyaring sitwasyon. Ang mga kaanak ng binugbog na PWD, hindi matanggap ang nangyari sa kaanak. PWD po yung kuya ko, hindi po hayop. Nagkulang po kami pero sumobra po kasi sila eh. Ang sakit po sa damdamin, hindi po namin matanggap talaga. Meron naman ho tayong mga ahensyang pwedeng dalan. Pwedeng dalhin sa barangay, kung saan sa barangay. Kasi ang barangay pwedeng maghatid dito sa Station 10 sa kapulisan para silang pumalo ng aso. Nang magkita-kita sila sa Kamuning Police Station, hindi napigilan ng lola na saktan ng dalawang lalaki. Kaya't inaresto rin siya ng pulisya. Dito po pagpasok, nasa lumbong ko na lang po. Nabigla rin po ako eh. Ginanyang ko po dito, ginanyang ko po. Iniisip ko yung apo ko, paano nila ginulpe, paano nila binugbog. Inaresto rin ng pulisya ang lalaking binugbog dahil sa reklamong paglabag sa Republic Act 7610 o child abuse. Mahaharap ang dalawang lalaking nambugbog sa mga reklamong slight physical injury, habang reklamong unjust vexation naman ang isasampa laban sa lola ng biktima. Gabriel Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Ikinadismaya ng ilang grupo at mga manggagawa ang pansamantalang pagpapatigil ng Pasig Regional Trial Court sa 85 pesos na dagdag minimum wage sa Metro Manila. Ang mga susunod na hakbang ng Department of Labor and Employment para matuluyan sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Pera na, naging bato pa. Pinatitigil kasi ang pagpapatupad ng 85 pesos na dagdag sahod sa minimum wage earners sa bisa ng isang temporary restraining order hanggang August 13. Inisyu ng Pasig Regional Trial Court ang TRO, bunsod ng pagtutol dito ng mga kumpanyang Redicon Trading and Construction Corporation at R2 Builders Incorporated. Magreresulta raw kasi ito sa mas mababang kita ng mga negosyo, pagbabawas ng mga trabahador, posibleng pagsuspindi ng operasyon o tuluyang pagsasara ng kumpanya. Kaya ganun na lang ang pagkadismaya ng mga apektadong manggagawang nakausap namin. Sana hindi na lang nag-declare na merong dagdag na sahod, di ba? Para hindi naman nag-i-expect ang taong bayan. Ganun na nga lang kaliit yung tapos binawi pa, di parang ang sakit kaya. Nakaka-disappoint po na yung pagtsatsaga ko po, ma'am, parang mababaliwala po ulit. Tapos baka po matuloy po ulit yung pag-resign ko, ma'am, kasi malaking bagay kasi yun, ma'am, yung pagtaas. Araw-araw ka na nawalan ng 1 kilong bigas at the very least dun sa budget mo. Bagamat nirerespeto raw nila ang desisyon, nakikipag-ugnayan na ang Department of Labor and Employment sa pamamagitan ng National Wages and Productivity Commission sa Office of the Solicitor General na tumatayong legal counsel ng ahensya para sa mga susunod na hakbang. Talagang nalulungkot, lalo na po kami kasi alam ko po na kami ay dumaan sa proseso. It was a discussion among the members of the board, and all were given the opportunity. Tinalakayin po namin ang iba't ibang positions, comments ng labor, ng employer, as well as the government. And we are confident of the fact na we followed due process and we followed the process as provided in the guidelines for the minimum wage fixing. Sweldo pa naman ngayong araw. Pandagdag daw sana ni Joanne ang dagdag sahod sa gatas ng kanyang baby. Ginose na naman kami. Siyempre nakaka-disappoint po talaga kasi siyempre inaasahan namin na mataas yung bilihin, sana makakatulong yung 60 pesos. Ikakaltas pa pala yung dinagdag na yung 60 pesos. Eh di yung OT namin, may bawas din yun, may bawas din yung per hour namin. Pero paglilinaw ng DOLE, dapat pa rin ibigay ang dagdag sa mga araw bago inilabas ang TRO. Meron ng vested right yung magagawa namin. So, hindi na dapat isauli yun. Lalo na ngayon, payday ngayon. Oo nga. Payday ngayon. So, hindi na dapat isauli yun. Kasi at the time it was prepared and at the time it was received,
wala pang order yung National Wages and Productivity Commission na suspended. Nasa 1.4 million na mga minimum wage earners ang maapektuhan ng desisyon ng korte. Kaya naman sa mga susunod na araw, magsasagawa raw ng kilos protesta ang mga labor groups, kabilang na ang kilosang Mayo 1. Kasabay nito, nananawagan sila sa Department of Labor and Employment na patuloy na ipaglaban ang dagdag sahod sa mga manggagawa. Kinokondena namin yung TRO ng Regional Trial Court sa Pasig. Dapat i-assert ng Department of Labor ng Regional Wage Board yung kanilang kapangyarihan batay sa batas na ipatupad yan. Dapat magsalita talaga dito si Bongbong Marcos. Paliwanag ng RTWPB-NCR, NWPC dapat ang magre-review kung may apela sa dagdag sahod. Hindi rin malinaw sa kanila kung bakit na TRO ang pagpapatupad sa buong NCR, gayong sa Pasig lang naman nakahain ang kaso. Sabi ko nga po namin, it's supposed to be between the parties, but we defer to our council, to the OSG po as regards yun pong implementation, itong order na to. Hindi ko rin mawari, maintindihan, kasi ang proseso namin ay from regional trial RTWPB ay pupunta po sa NWPC. Yun through appeal po. So, yun kung meron hong grave abuse of discretion on our part na meron kaming hindi sinunod sa guidelines ng minimum wage fixing. Ang mga hospital workers na ito nag-noise barrage sa UST. Paiimbestigahan raw ng kamanggagawa party list ang pakikialam ng Pasig RTC sa wage hike at pagsapaw sa poder ng wage board. Ang nakasulat sa RA 6727 at sa Labor Code, yung exclusive jurisdiction sa pagtatakda ng sahod nasa mga regional wage boards. So kung merong apela, yung halimbawa mga negosyante, dapat ang pupunta nila National Wages and Productivity Commission, hindi sa RTC. So pinangingibabawan, pinangihimasukan ng Pasig RTC Branch 152 kung ano yung nakasulat sa batas. This really merits a congressional inquiry. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Kritikal matapos tagain ang isang babae at bata niyang pamangkin ng kanilang kapitbahay sa Marikina City. Ang mitya umano ng krimen, paghihiganti. At nakatutok si Gabriel Gonzalez. Pasado alas 8 ng gabi nitong Miyerkules, dinig ang mga sigawan at gulo ng mga residente sa Barangay Malanday, Marikina City. Makikita ang isang lalaking nakaputi na may hawak na itak. Nadapa siya at binato ng upuan ng isang residente na kanyang hinabol, bitbit pa rin ang itak. Bago nito ang lalaking may itak na nagana umano ng 10 taong gulang na batang lalaki at kanyang tiyahin. Matinding pinsala sa ulo ang tinamo ng bata, habang ang tiyahin ng bata sa ulo at daliri ang tama ng subukang salagi ng pag-atake ng sospek. Huwebes ng gabi, namataan ng mga tauhan ng barangay at ilang residente ang sospek sa Marikina River. Hinabol siya pero tumalon daw sa ilog. Tinambayan namin yun sa may tabi ng jogging lane, sa may creek. Nung makatunog na yung suspect na nandun kami at nakaabang na kami sa kanya, bigla siyang lumitaw. Pero may dala pa rin siyang itak. Bumalik siya ng ilog. Ayun, nagpa-agos-agos siya hanggang makarating kami doon sa Kalumpang. Na-corner sa pampang ng ilog na sakop ng Barangay Tanyong ang lalaki. Dinala siya sa Marikina City Police Station para maproseso at bigyan ng paunang lunas matapos pagbabatuhin ng mga residente. Sabi ng sospek sa pulisya, nagawa niya ang pananaga bilang ganti sa pamilya na nagpakulong daw sa kanya dati. Inadmit naman po niya nung nakuha natin na talagang tinaga niya sila dahil yan ay lagi daw kasi siyang pinapakulong nitong ating dalawang biktima. Ayon naman sa pamilya ng mga biktima, wala po kaming reason kung bakit niya yung ginawa. Kasi unang-una po, yung family ko po sa Malanday, last year, pinasok niya po yung bahay with a CCTV camera na kinuha niya po yung cellphone ng pamangkin ko at napakulong po siya ng kapatid ko. Gumagamit umano ng ipinagbabawal na gamot ang sospek ayon sa pulisya. Involved po siya sa illegal na droga at sinasabi naman po niya na nakakagamit po siya. Sinusubukan pa naming hinga ng pahayag ang sospek na nakakulong na sa Marikina City Police Custodial Facility. Mahaharap siya sa 2 counts ng frustrated murder.
Tumutulong na rin ang lokal na pamahalaan ng Marikina sa pagpapagamot ng mga biktima. Gabriel Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Pinakakasuhan ng plunder at graft ang mag-inang Senador Loren Legarda at Congressman Leandro Leviste kaugnay ng 10 billion pesos na kontrata para po sa kanyang solar projects na hindi naman umano napapakinabangan. Tinawag itong Ghost Electricity Project ng Office of the Ombudsman. Damay rin si dating Energy Secretary Alfonso Cusi. Nakatutok si Joseph Morong. Pinakakasuhan ng fact-finding team ng Ombudsman ng non-bailable o walang piyansang plunder at graft ang mag-inang sina Senador Loren Legarda at Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ito ay kaugnay ng 10 billion pesos na kontrata para sa mga solar projects ng kumpanya ni Leviste na hindi naman umano napakinabangan. Lumabas kasi sa investigasyon ng fact-finding team ng Ombudsman na kumuha lamang ang kumpanya ni Leviste ng mga eksklusibong prangkisa para sa solar project pero ibinenta lang ang mga ito. Ghost Electricity. Pangako nila magpo-produce sila ng kuryente, binenta lang, kumita lang ng pera, pero hindi nila ginawa. Nakuryente lang tayo, ika nga. Sabit ng kanyang inang si Legarda dahil nakuha ni Leviste ang prangkisa noong 2019 kung kailan chairman ng Senate Finance Committee ang senadora. Ginamit niya yung kanyang posisyon para makakuha ng prangkisa yung anak niya. Hindi naman makukuha ng 21-year-old kung hindi tinulungan ng nanay niya na chairman noon ng Finance Committee ng Senado. Pinakakasuhan din ng plunder at graft si dating Department of Energy Secretary Alfonso Cusi na nakaupo sa pwesto ng mabigyan ng prangkisa si Leviste. Idadaan pa ng Ombudsman sa preliminary investigation sina Senador Loren Legarda, anak niyang si Congressman Leandro Leviste at dating Energy Secretary Alfonso Cusi para malaman kung may sapat na ebidensya para kasuhan sila sa korte. Hinihingan pa namin ng pahayag sina Legarda, Leviste at Cusi. Pero dati nang sinabi ni Leviste na walang basihan ang mga aligasyon. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Samantala, pumalag si Senadora Loren Legarda sa mga aligasyon kaugnay sa paggamit umano niya ng posisyon para bigyang prangkisa ang solar projects ng kumpanya ng anak na si Congressman Leandro Leviste. Sa isa pong pahayag, mga kapuso, sinabi ni Legarda na hindi makatarungang pagdugis sa kanyang pangalan at dangal ang naturang aligasyon. Sinabi ni Legarda na wala pang natatanggap ang kanyang opisina na anumang komunikasyon mula po sa Ombudsman kaugnay sa aligasyon na tinawag niyang walang basihan. Wala anyang nagamit na public funds dito. Naniniwala silang malilinis sa kanilang pangalang kapag lumabas na ang anyay buong katotohanan. Isa sa ilalim sa preliminary investigation si Construction Workers Solidarity Party List Representative Tirso Edwin Garjola para sa reklamong malversation of public funds dahil sa mga umano'y maanumalyang flood control project sa Bulacan. Ang sabi ng Ombudsman, lumabas sa investigasyon na mahigit 879 million pesos mula sa kaban ng bayan ang na-trace na napunta sa construction company ni Garjola. Mula ito sa 3 kontrata sa ilalim ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Tinitignan ng Ombudsman ang puntong conflict of interest dahil kongresista si Garjola, ngunit meron siyang construction company na nangongontrata sa gobyerno. Inirekomenda na ng Ombudsman sa Department of Justice na maglabas ng Hold Departure Order o HDO laban kay Garjola. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Garjola. P-Pop Kings SB19 gave it their all sa Lollapalooza 2026. Ang SB19 ang kauna-unahang homegrown Filipino group na nag-perform sa Lollapalooza, na isa sa biggest and most prestigious festivals in the world. Mula sa Grand Park sa Chicago, naka-live simulcast ang performance ng grupo para mapanood ng fans in the Philippines. At kahit madaling araw, mataas ang energy at damang-dama ang excitement ng 18 habang pinapanood ang performance ng SB19 sa Rizal Park Auditorium sa Manila. Kabilang sa mga nakiparty ang 102 years old na si Lola Julita Odron from Cavite.
Buti na lang nagpa-watch party ang Department of Tourism. Thank you so much. Si Justin po ang kanyang bias. Yung poging-pogi siya kay Justin. Galing naman sa Qatar ang 46-year-old solid fan na si Alain na lilipad pa Japan sa August 15 para suportahan ang concert ng grupo. Just to witness this moment, parang kasama na rin kami. Ang 23 years old naman na si Shang, 5 p.m. kahapon nang pumila sa entrance ng Rizal Park. Ayon sa Department of Tourism, umabot sa 2,000 fans ang nag-register sa kanila para manood ng live simulcast. Matatandaang itinalaga ng DOT ang SB19 bilang ambassadors ng tourism sector. Bukod sa Rizal Park, nagkaroon din ng live simulcast sa performance ng SB19 sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa Tagbilaran City, Bohol, napakantat napasayaw din ang mga 18s sa Restream watch party sa isang mall. Bukod sa pasabog na performance ng SB19, Josh had the honor to represent the Philippines sa iba namang stage. Si Josh ang ceremonial first pitch sa Chicago White Sox versus New York Yankees game at ginawa niya yan habang nagpe-play sa background ang hit song nilang Gento. Iwinelcome pa ng Chicago White Sox si Josh sa Rate Field sa kanilang post. Athena Imperial updated sa Showbiz Happening!